Patay na ang matandang yan, Victor. Kaya itigil mo na ang pag-arte. Sa wakas, malaya na tayo sa kontrol niya at sa mabaho niyang hininga. Ang boses ni Sofia ay parang talim na humiwa sa katahimikan ng punerarya, habang si Maricel, na nasa kabilang panig ng kurtina, ay nararamdaman ang marahang pintig sa pulso ng malamig na kamay ni Don Alejandro. Ang ama nilang itinuring na basura ay buhay pa, at ang babaeng tinitingnan nila bilang hamak na tagalinis ng bangkay ang magiging tanging kaligtasan niya. Sino ang tunay na patay? Ang pusong tumitibok pa o ang kaluluwang nilamon na ng pera? Sa wakas, nabulok din ang matanda. Sofia, itigil mo na ang pag-iyak. Wala namang nakakakita sa atin dito. Alam mo ba kung gaano kahirap panoorin siyang uminom ng espesyal na tsaa gabi-gabi habang hinihintay nating malagutan siya ng hininga? Sa wakas, ang yaman ng mga Montenegro ay nasa kamay na natin. Ang boses ni Victor ay parang kagat ng yelo sa gitna ng init ng gabi. Walang bahid ng lungkot, walang bakas ng pagtitimpi. Ang tanging maririnig ay ang mapang-uyam na tawa ng isang anak na tila nagdiriwang sa harap ng kabaong ng sariling ama. Sa kabilang panig ng manipis na kurtina ng preparation room, natigilan si Maricel. Hawak niya ang isang malambot na puting tela na binabad sa maligamgam na tubig. Maingat niyang pinupunasan ng kulubot at tila porselanang balat ni Don Alejandro. Habang ang mga anak ng matanda ay abala sa pag-uusap tungkol sa hatian ng naiwang ari-arian, si Maricel ay naroon. Tahimik na nag-aalaga sa isang taong hindi naman niya kaano-ano. Masakit ang kanyang likod at namamanhid na ang kanyang mga binti dahil sa maghapong pagtatrabaho sa punerarya, ngunit tinitiis niya ang lahat. Sa bawat haplos niya sa kamay ng matanda, naaalala ni Maricel ang kanyang sariling ama na pumanaw nang hindi man lang niya nabigyan ng marangal na libing. Ito na lamang ang paraan niya upang ipakita ang paggalang sa mga pumanaw na ang tratuhin silang tila natutulog lamang, may dangal at may pagmamahal. Ngunit ang mga salitang naririnig niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang pandinig. Espesyal na tsa, paghihintay na malagutan ng hininga. Ang mga salitang ito ay hindi nagmumula sa mga naulilang anak, kundi sa mga mamamatay tao. Biglang nanlamig ang mga daliri ni Maricel. Ang telang hawak niya ay nahulog sa sahig nang hindi niya namamalayan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na kaba na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Napatitig siya sa mukha ni Don Alejandro. Ang matanda ay payapa, ang mga mata ay nakapikit, at ang mga labi ay bahagyang nakabukas. Sa gitna ng kanyang takot, isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya upang ilapit ang kanyang daliri sa leeg ng matanda. Alam niyang labag ito sa protokol. Alam niyang patay na ang idineklara ng mga doktor. Ngunit nang dumampi ang kanyang balat, sa ilalim ng panga ni Don Alejandro, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi ito malamig. May bahagyang init na nagmumula sa loob ng balat nito. At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, naramdaman niya ang isang mahina, napakahina, ngunit siguradong pintig. Isang tibok. Pagkatapos ay isa pa. Halos mapatalon si Maricel sa sindak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa dibdib ng Don. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Napatingin siya sa kurtina kung saan aninag ang mga bulto ni na Victor at Sofia na nagtatalo na ngayon tungkol sa mga dokumentong kailangang pirmahan bago ang nakatakdang cremation sa susunod na araw. Kailangang masunog ang katawan bukas, Victor. Muling narinig ang tinig ni Sofia na may kasamang matalas na tono ng pagkainip. Ayaw kong magkaroon pa ng otopsiya. Kapag naging abo na siya, wala nang makakaalam kung ano ang huling ininom niya. Naramdaman ni Maricel ang malamig na pawis na unti-unting dumadaloy mula sa kanyang noo, pababa sa kanyang sentido. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang pinakikinggan ang bawat salitang binibitawan ng magkapatid.
Ang kanilang mga usapan ay tila mabibigat na bato na isa-isang bumabagsak sa kanyang dibdib. Pinipiga ang natitirang katahimikan ng kanyang konsensya. Hindi siya sanay sa mga lihim ng mayayaman, lalo na sa mga lihim na may amoy ng pagtataksil at kasakiman. Isa lamang siyang simpleng manggagawang inatasang asikasuhin ang mga yumao. Ngunit sa gabing iyon, hindi siya nakaharap sa isang bangkay. Ang lalaking nakahiga sa harap niya ay humihinga pa, mabagal, ngunit buhay. Napatingin siya sa bahagyang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito at parang tumigil ang kanyang sariling paghinga. Habang ang matandang lalaki ay desperadong kumakapit sa natitirang lakas ng kanyang katawan, ang sarili nitong mga anak ay abala sa pag-uusap kung paano siya tuluyang mawawala sa kanilang landas. Hindi pa man natatapos ang laban nito para mabuhay, tila hinatulan na nila ang kanyang kapalaran. At sa sandaling iyon, malinaw na naunawaan ni Maricel na hindi siya aksidenteng napasama sa isang ordinaryong trabaho. Nasa gitna siya ng isang lihim na kayang sumira ng buong pamilya at maaaring maglagay rin sa kanyang sariling buhay sa panganib. Nang muling tingnan ni Maricel ang mukha ni Don Alejandro, isang bagay ang nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Mula sa gilid ng nakapikit na mata ng matanda, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong pababa sa kanyang sentido. Isang luha ng hapdi, isang luha ng pagkakanulo. Napaatras si Maricel. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Kung magsasalita siya, baka siya ang susunod na itumba ng mga taong ito. Siya ay mahirap lamang, walang pera, walang kapangyarihan. Ngunit kung mananahimik siya, magiging kasabot siya sa isang karumal-dumal na krimen. Anong gagawin ko? Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Tumingin siya sa pintuan. Pagkatapos ay sa matandang muling nagpakita ng mahinang paggalaw ng daliri. Sa bawat segundo na lumilipas, ang panganib ay lalong lumalapit. Ang cremation ay bukas na. Ang kamatayan ay nakatitig sa kanila, hindi mula sa langit, kundi mula sa mga taong dapat ay nagpoprotekta sa matanda. Sa lalim ng gabi, sa loob ng silid na amoy formalin at kandila, isang tanong ang pilit na dumudurog sa puso ni Maricel. Kaya ba ng isang hamak na tulad niya na itaya ang sariling buhay para sa isang taong itinuring na ring patay ng mundo? O hahayaan na lamang niyang lamunin ng apoy ang huling pintig ng katotohanan? Maricel, bakit ang tagal mo dyan? Tapos na ba ang pag-aayos sa kanya? Huwag mo nang masyadong pagandahin. Susunugin din naman siya bukas. Ang boses ni Sofia ay bumasag sa kaba ni Maricel. Papalapit ang mga yabag nito, mabibigat, may awtoridad, at puno ng kawalang galang. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ni Maricel na tila lumiliit ang silid, tila sumasakal sa kanya ang hangin. Hindi siya maaaring magkamali. Ang matandang lalaking ito, na itinuturing na basura ng kanyang sariling mga anak, ay humihinga pa. Isang mahina at nagmamakaawang pintig ang naramdaman niya sa ilalim ng kanyang mga palad. Oo po, ma'am. Sandali na lang po. May inaayos lang po ako sa damit niya. Ang nanginginig na sagot ni Maricel habang mabilis niyang hinahatak ang manipis na kumot upang takpan ang mukha ni Don Alejandro. Ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Hindi niya maaaring hayaang makita ni Sofia ang luha sa mga mata ng matanda. Hindi niya maaaring hayaang mapansin nila na ang patay ay buhay pa. Kung malalaman ni na Victor at Sofia ang katotohanan, tiyak na tatapusin nila ang buhay ni Don Alejandro dito mismo at isasama na rin siya sa kanilang mga lihim. Sa gilid ng preparation room, nakita ni Maricel ang isang lumang wheelchair na nakatago sa likod ng mga karton ng kandila. Ito ang ginagamit nila kapag naglilipat ng mga kagamitan sa storage room na nasa dulo ng pasilyo. Isang madilim,
maalikabok, at kinalimutang bahagi ng punerarya. Sa isang mabilis at desperadong pagkilos, binuhat ni Maricel ang payat na katawan ni Don Alejandro. Bagamat matangkad ang matanda, tila nawalan na ito ng bigat dahil sa sakit at panghihina. Maingat niya itong inilipat sa wheelchair. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng panalangin na sana ay huwag magising ang mga anak nito sa labas. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng wheelchair ay lumilikha ng isang matinis na huni ng kalawangin na bakal. Isang tunog na sa pandinig ni Maricel ay tila isang babala na umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Saan mo dadalhin iyan, Maricel? Napatigil ang mundo ni Maricel nang marinig ang boses na yon. Hindi iyon kay Sofia. Ito ay malalim, paos at puno ng karanasan. Paglingon niya, nakita niya si Lola Ising, ang pinakamatandang empleyado sa punerarya na nagtitimpla ng kape sa kabilang dulo ng hallway. Ang mga mata ni Lola Ising ay nakatitig sa binalot na katawan ni Don Alejandro na nakaupo sa wheelchair. Ang matandang babae ay matagal nang nakakakita ng kung ano-anong kababalaghan sa trabahong ito. Ngunit ang makitang inililipat ang isang bangkay sa ganitong paraan ay hindi normal. Lola Ising, tulungan niyo po ako. Halos paos na pakiusap ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Buhay siya, Lola. Buhay pa si Don Alejandro. Gusto siyang patayin ng mga anak niya. Natigilan si Lola Ising. Ang baso ng kape na hawak niya ay bahagyang nayanig. Lumapit siya ng dahan-dahan at hinawakan ang pulso ng matanda. Sa ilang sandali ng katahimikan, nagkatinginan ang dalawang babae. Ang gulat sa mga mata ni Lola Ising ay dahan-dahang napalitan ng isang matalas na determinasyon. Baliw ka ba, bata ka? Kapag nahuli tayo rito, hindi lang trabaho ang mawawala sa atin. Bulong ni Lola Ising, ngunit hindi niya binitiwan ng wheelchair. Sa halip, tinulungan niya si Maricel na itulak ito patungo sa storage room. Bilisan mo. Ang mga Montenegro ay parang mga buwaya. Kapag nalaman nilang may nakakaalam sa baho nila, wala silang ititira. Mabilis nilang ipinasok si Don Alejandro sa loob ng madilim na storage room. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanila. Inilagay nila ang Don sa likod ng mga nakatambak na kabaong na hindi na nabenta, malayo sa paningin ng sino mang dadaan sa labas. Dito, sa gitna ng mga gamit para sa mga patay, susubukan nilang panatilihing buhay ang isang taong hinatulan na ng kanyang sariling dugo. Paglabas ni Maricel upang linisin ang preparation room, hinarangan siya ni Victor. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa kanya. Isang amoy na nagtatakip sa mabahong katotohanan ng kanyang pagkatao. Nasaan ang tatay ko? Tanong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay mapanuri at tila binabasa ang bawat galaw ng mukha ni Maricel. Sabi ni Sofia, wala na raw sa table ang katawan. Naramdaman ni Maricel ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang kanyang lalamunan ay tila tinutubuan ng tinik. Mahirap lumunok, mahirap huminga. Ngunit naalaala niya ang luha sa mata ni Don Alejandro. Naalaala niya ang kanyang anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Inilipat ko na po sa refrigeration unit, sir. Utos po ni Ma'am Sofia na ihanda na para sa cremation bukas ng umaga. Sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Gusto niyo po bang tingnan? Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Isang mapanganib na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sa bawat segundo, parang naririnig ni Maricel ang tibok ng sarili niyang puso na nagpapasigaw sa kanya ng katotohanan. Wag na. Ayaw ko nang makakita ng patay. Pagkasuklam na, sabi ni Victor bago tumalikod. Siguraduhin mo lang na magiging abo ang matandang yan bukas. Kapag may nangyaring aberya, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Naiwang nakatayo si Maricel, nanginginig at halos maubusan ng lakas. Nakaligtas sila sa sandaling ito, ngunit ang gabi ay mahaba pa.
Habang nakatingin sa saradong pinto ng storage room, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano niya itatago ang isang buhay na tao sa loob ng isang bahay ng mga patay kung ang mismong kamatayan ay nakasuot ng mamahaling damit at naghihintay lang sa kabilang panig ng pintuan? At sa oras na malaman ng mga anak ni Don Alejandro ang totoo, mayroon pa kayang matitirang lugar na mapagtataguan para sa kanya at sa kanyang anak? Mahal na mahal namin ang aming ama. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking butas sa aming mga puso na hinding-hindi na mapupunan ng kahit anong kayamanan sa mundo. Ang boses ni Sofia ay gumaralgal, puno ng pait at tila galing sa kaibuturan ng isang nagdadalamhating anak. Sa harap ng mga naglalakihang lente ng kamera at mga reporter na nag-uunahan sa labas ng punerarya, si Sofia ay isang perpektong larawan ng isang naulilang prinsesa. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang mamahaling lace na panyo. Ngunit napansin ni Maricel mula sa malayo na wala namang kahit isang butil ng luha na pumatak mula sa mga matang yon. Ito ang gaslighting sa harap ng buong bansa. Isang palabas na sadyang idinisenyo upang makuha ang simpatya ng publiko, habang ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa limot. Sa loob ng madilim na pasilyo, pinapanood ni Maricel ang magkapatid. Si Victor ay nakatayo sa likod ni Sofia. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila pasan ng daigdig. Ngunit ang kanyang mga kamay ay panakanakang humahaplos sa kanyang mamahaling relo, isang simbolo ng kapangyarihang malapit na niyang ganap na makamtan. Nang matapos ang press conference, mabilis na pumasok si Victor sa loob at hinanap si Maricel. Natagpuan niya ang babae sa tabi ng lababo. Pilit na kinukuskos ang kanyang mga kamay na tila ba may dumi itong hindi matanggal-tanggal. Maricel, tawag ni Victor. Ang kanyang boses ay hindi na ang malungkot na boses na narinig ng media. Ito ay malamig, matigas, at puno ng banta. Lumingon si Maricel. Ang kanyang puso ay muling nagsimulang pumitlag ng mabilis. Inilabas ni Victor ang isang makapal na sobrang kulay kape mula sa kanyang panloob na bulsa at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Alam ko ang kalagayan mo, simula ni Victor habang dahan-dahang binubuksan ang sobre upang ipakita ang makakapal na bundle ng tig-1,000 piso. Isang ina na nagpapalaki ng anak ng mag-isa. Maraming utang, maraming pangarap na hindi maabot dahil sa hirap ng buhay. Ang perang ito ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya. Hindi mo na kailangang humawak ng mga malamig na bangkay araw-araw. Napatitig si Maricel sa pera. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakakita ng ganoon kalaking halaga. Sa isang iglap, naisip niya ang kanyang anak na si Jojo. Maisisiguro niya ang pag-aaral nito. Makakabili siya ng gamot para sa kanyang rayuma. Makakaalis na siya sa madilim at mabahong eskinita na tinitirhan nila. Ang kailangan mo lang gawin. Pagpapatuloy ni Victor, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Maricel. Ay siguraduhin na pagkatapos ng cremation bukas, wala nang kahit anong bakas na matitira. Walang mga tanong, walang mga pagdududa. Isang simpleng trabaho para sa isang napakalaking gantimpala. Napatingin si Maricel sa kanyang sariling mga sapatos, luma, kupas, at may butas sa gilid. Pagkatapos ay naalala niya ang kamay ni Don Alejandro sa loob ng storage room, ang mahinang pintig na naramdaman niya, ang luhang gumulong mula sa pikit na mata ng matanda. Ang luhang yon ay hindi kayang bayaran ng kahit ilang milyong piso. Ang katotohanan po, Sir Victor, ay hindi isang bagay na maaari nating itago sa ilalim ng abo. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bigat ng paninindigan. Ang pera pong ito, maaari nitong mabusog ang aking sikmura, pero papatayin nito ang aking kaluluwa sa tuwing titingin ako sa mga mata ng anak ko. Ang mukha ni Victor ay dahan-dahang namula sa galit. Hinablot niya ang sobre at muling itinago ito.
Huwag kang magmalinis, Maricel. Sa mundong ito, ang mga tulad mong dukha ay walang karapatang magkaroon ng prinsipyo. Tandaan mo, isang kumpas ko lang, kaya kong burahin ang pangalan mo sa listahan ng mga buhay. Tumalikod si Victor at naglakad palayo. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang babala ng paparating na unos. Ngunit bago pa man siya makalabas ng preparation area, isang malakas na tunog ng bumagsak na metal ang nanggaling mula sa storage room. Ang silid kung saan nakatago si Don Alejandro. Napatigil si Victor. Ang kanyang mga balikat ay tumigas. Marahang lumingon ang kanyang ulo patungo sa direksyon ng tunog. Ano yon? Tanong ni Victor. Ang kanyang tinig ay puno ng suspisya. Ang dugo sa mukha ni Maricel ay tila naglaho. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyot. Alam niyang nandoon si Lola Ising para bantayan ang Don, ngunit ang tunog na yon ay masyadong malakas para baliwalain. Pusa lang po marahil, sir. Marami pong ligaw na pusa na pumapasok sa bubong kapag gabi. Mabilis na palusot ni Maricel, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Hindi kumibo si Victor. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng storage room. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Maricel. Habang papalapit siya, ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumaan sa kanyang bulsa, tila may kinukuha. "Titingnan ko," sabi ni Victor. Ang kanyang boses ay bulong na lamang na puno ng panganib. Nakatayo lang si Maricel, hindi makagalaw, habang ang kamay ni Victor ay nakahawak na sa hawakan ng pinto. Sa loob ng silid na yon, ang sikreto ng buhay at kamatayan ay nakasalalay sa isang manipis na piraso ng kahoy. Isang bukas lang ng pintong iyon, at ang lahat ng pinaghirapan ni Maricel ay guguho sa harap ng isang taong walang awa. Dahan-dahang pinihit ni Victor ang hawakan ng pinto. Ang tunog ng lumang bakal ay tila isang babala na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ngunit bago pa man ito tuluyang bumukas, isang matalas at pamilyar na boses ang nanggaling sa loob. Lintik na mga pusang ito, wala na talagang pinipiling lugar. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Lola Ising. Hawak ang isang walis tambo at isang nananakit na likod. Sa paanan niya, isang payat na pusang kalye ang mabilis na kumaripas ng takbo palabas ng pasilyo. Muntik ng masagi ang mamahaling sapatos ni Victor. Napatitig si Victor sa matandang babae. Ang kanyang kilay ay magkasalubong pa rin sa suspisya. "Anong ginagawa mo rito, matanda?" tanong ni Victor. Ang tono ay puno ng pandidiri. "Naglilinis, sir." "Ano pa nga ba? Kung hindi ko itataboy ang mga pusang ito, baka pati ang mga bulaklak sa labas ay pagpiyastahan nila," sagot ni Lola Ising nang hindi man lang kumukurap. Ang kanyang boses ay kalmado. Tila ba wala siyang itinatagong buhay na tao sa likod ng mga nakatambak na kabaong. Huminga ng malalim si Victor, hinilot ang kanyang sentido, at sa huling pagkakataon ay muling sumulyap sa loob ng madilim na silid bago tuluyang tumalikod at maglakad palayo. Sa sandaling iyon, tila ba bumalik ang hininga ni Maricel. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila naging halaya sa sobrang panghihina. Nang masiguro nilang wala na ang magkapatid sa paligid, mabilis na pumasok si Maricel sa loob ng storage room. Nilapitan niya ang kinaroroonan ni Don Alejandro. Sa liwanag ng isang maliit na flashlight, nakita niya ang matanda. Maputla, nanghihina. Ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas na ngayon. Habang maingat na pinupunasan ni Maricel ang pawis sa noo ng matanda, gamit ang basang bimpo, tila bumalik ang kanyang gunita, 5 taon na ang nakalilipas. Noon ay nasa charity ward ng isang pampublikong ospital ang kanyang anak na si Jojo. Halos mamatay sa taas ng lagnat. Wala siyang pera, wala siyang malalapitan. Isang estranghero ang dumaan sa pasilyo, isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit may malungkot na mga mata.
Hindi siya tiningnan nito ng diretso, ngunit pag-alis ng lalaki, isang sobre ang iniwan nito sa tabi ng higaan ni Jojo. Sapat ang perang yon para sa lahat ng gamot at operasyon. Nang maglaon, nalaman ni Maricel na ang estrangherong yon ay walang iba kundi si Don Alejandro Montenegro. "Utang ko ang buhay ng anak ko sa inyo, Don Alejandro," bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang hinahawakan ang malamig na kamay ng matanda. "Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Itataya ko ang lahat. Makabayad lang sa kabutihang ipinakita nyo noon." Ang kamay ng matanda ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Tila may gustong sabihin, ngunit walang sapat na lakas upang makabuo ng tunog. Sa bawat paghinga ni Don Alejandro, nararamdaman ni Maricel ang bigat ng sakripisyong kailangan niyang gawin. Ang kanyang trabaho, ang kanyang kaligtasan, at ang kinabukasan ng kanyang anak ay nakataya sa bawat sandaling ito. Biglang nanindig ang balahibo ni Maricel nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak ng Don sa kanyang mga daliri. Ang matanda ay tila pilit na bumabangon mula sa hukay ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya nang may matinding pakiusap at takot. "Buhay. Ako." Ang bulong na yon ay halos hindi marinig. Parang hanging dumaan lamang sa mga tuyot na dahon, ngunit sa pandinig ni Maricel, ito ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong punerarya. Ang boses ni Don Alejandro ay puno ng pait at sakit ng isang ama na ipinagkanulo ng sariling laman at dugo. "Opo, Don. Buhay po kayo. At gagawin ko ang lahat para manatili kayong ganyan," sagot ni Maricel. Ang luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling iyon, isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa parking lot. Kasunod nito, ang malalakas na sigaw ng mga tauhan ni Victor. "Ihanda na ang hurnuhan. Gusto ni Sir Victor, 8:00 ng umaga ay abo na ang matanda. Walang dapat maiwang ebidensya." Napatayo si Maricel. Ang kanyang orasan ay mabilis na tumatakbo. Sa loob lamang ng ilang oras, ang mga tauhan ni Victor ay darating upang kunin ang katawan na inaakala nilang patay. Kung hindi siya makakaisip ng paraan para itago ang katotohanan, ang Don Alejandro, nakakahawak pa lang sa kanyang kamay, ay tuluyan ng lalamunin ng apoy sa harap ng kanyang mga mata. "Anong gagawin natin, Maricel?" tanong ni Lola Ising na pumasok na rin sa silid. Ang muka ay puno ng pangamba. Darating na sila. Nakatitig lang si Maricel sa pinto. Ang kanyang isipan ay pilit na bumubuo ng isang planong tila imposible. Isang buhay ang kailangang iligtas at isang patay na katawan ang kailangang mahanap. Kung wala siyang mailalagay sa loob ng kabaong, ang lahat ng ito ay magwawakas sa isang madugong trahedya. 10 taon. 10 taon akong nabulag sa pagmamahal ko sa kanila, Maricel. Hindi ko inakalang ang mga kamay na binuhat ko noong sila ay bata pa ang siyang maglulubog sa akin sa hukay. Ang boses ni Don Alejandro ay parang gasgas na plaka, mahina at puno ng pait. Habang tinutulungan ni Maricel ang matanda na uminom ng kaunting tubig gamit ang isang maliit na hiringgilya, damang-dama niya ang panginginig ng mga labi nito. Ang bawat salita ay tila isang sugat na bumubukas, naglalabas ng naninibughong sakit ng isang magulang na ipinagkanulo. Sa labas ng storage room, ang ingay ng ulan ay nagsimulang lumakas. Ang bawat patak sa bubong na yari sa yero ay tila mga martilyong pumupukpok sa kaba ng dibdib ni Maricel. Ngunit sa kabila ng ingay ng kalikasan, mas nakabubulag ang katahimikan ng katotohanang natuklasan niya. Habang hinahanap ni Maricel ang isang malinis na kumot sa loob ng bag ng mga gamit na kasama ng Don, may isang maliit na lalagyan ng gamot ang gumulong mula sa bulsa ng Amerikana ng matanda. Ito ay isang vial na may tatak ng bitamina, ngunit nang buksan ito ni Maricel, isang matapang at nakakasulasok na amoy ng chemical ang sumalubong sa kanya. Hindi ito gamot para sa ikabubuti ng kalusugan.
Ito ay isang dahan-dahang hatol ng kamatayan. Ito po ba ang espesyal na tsa na sinasabi ni Sir Victor? Bulong ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sindak habang tinitingnan ang vial. Bahagyang tumango ang Don. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Gabi-gabi, Sophia would bring it to me. Sinasabi niya, pampalakas daw yun ng puso. But every time I drank it, nararamdaman ko ang unti-unting pagkaparalisa ng aking katawan. I wanted to scream, to tell the world. Pero kahit ang dila ko ay unti-unti nilang pinapatay, naramdaman ni Maricel ang isang matinding galit na naglalabas sa kanyang mga ugat. Hindi lang pala ito basta pagkamatay dahil sa katandaan. Ito ay isang planadong pagpatay na tumagal ng isang dekada. Isang masamang balak na hinabi sa loob ng tahanang dapat ay puno ng kalinga. Alam ni Maricel na hindi sapat ang vial na ito. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Naalala niya ang maliit na monitor sa security office ng punerarya. Dahil siya ang nakatalaga sa paglilinis sa gabi, alam niya kung nasaan ang mga backup drive ng CCTV. Kung nakuha ng kamera ang sandaling dinala ang Don dito at ang pag-uusap ng magkapatid sa harap ng kabaong, magkakaroon sila ng laban. Dito lang po kayo, Don Alejandro. Huwag kayong lilikha ng anumang tunog. Bilin ni Maricel bago dahan-dahang lumabas ng silid. Tahimik siyang naglakad sa madilim na pasilyo. Tanging ang liwanag ng mga kidlat mula sa labas ang nagsisilbi niyang gabay. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang kaaway na naghihintay. Nang makarating sa security office, mabilis niyang hinalughog ang mga folder sa computer. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang isinasaksak ang isang USB drive upang kopyahin ang mga footage ng nakaraang 3 oras. Ang progress bar sa screen ay tila usad pagong. 10, 20, 30%. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa pakiramdam ni Maricel. Ang tunog ng ulan sa labas ay unti-unting nahahaluan ng isang bagong tunog. Ang tunog ng pagpihit ng seradura ng pinto ng opisina. Napalingon si Maricel. Ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang lalamunan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob ng silid at doon nakatayo ang anino ng isang lalaki. Maricel, bakit gising ka pa sa ganitong oras? Si Victor yon. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang isang kamay ay nasa bulsa at ang isa naman ay dahan-dahang kinakapa ang switch ng ilaw. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Maricel ang kislap ng USB drive na nakasaksak pa rin sa computer. Ang maliit na ilaw nito ay patuloy na kumukurap, tila sumisigaw ng kanyang pagkakasala. I'm just checking the logbook, Sir Victor. May kailangan lang po akong siguraduhin para sa cremation bukas. Nauutal na sagot ni Maricel. Pilit na hinaharangan ng kanyang katawan ang view ng computer monitor. Dahan-dahang lumapit si Victor. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Huminto siya sa harap mismo ni Maricel. Ang distansya nila ay sapat na upang maamoy ni Maricel ang alak sa hininga nito. Masyado kang masipag, Maricel. At ang mga taong masyadong masipag ay kadalasang nakakakita ng mga bagay na hindi naman para sa kanila. Bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng malisya, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumababa sa kamay ni Maricel na pilit itinatago ang vial ng lason. Biglang hinawakan ni Victor ang braso ni Maricel ng napakahigpit, sapat upang mapaungol ang babae sa sakit. Anong hawak mo? Ipakita mo sa akin. Sa sandaling iyon, ang takot ni Maricel ay napalitan ng isang desperadong pagnanais na mabuhay. Alam niyang kapag nabitawan niya ang ebidensya, wala na silang pag-asa ni Don Alejandro. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso at ang banta ng panganib na nakatitig sa kanyang mga mata. Ibigay mo sa akin yan bago ko tuluyang mabali ang mga buto mo, Maricel.
Hindi ka lang pala isang hamak na tagalinis, isa ka rin palang magnanakaw. Ang boses ni Victor ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng opisina. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ni Maricel ay lalong humigpit, sapat na upang maramdaman ni Maricel ang pagbaon ng mga kuko nito sa kanyang balat. Ang sakit ay gumagapang mula sa kanyang siko hanggang sa kanyang balikat. Isang uri ng kirot na nagpapaluha sa kanyang mga mata. Ngunit mas matindi ang takot na namamayani sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panganib, ang kamay ni Maricel na nakatago sa likod ay lalong naghigpit sa pagkakahawak sa vial ng lason at sa USB drive. Ang bawat daliri niya ay tila nakadikit na sa mga ito. Handang mamatay, wag lang mabitawan ang tanging pag-asa ni Don Alejandro. Sir, wala po akong ninanakaw. May kinuha lang po akong gamit para sa paglilinis. Nanginginig ang boses ni Maricel. Ang kanyang hininga ay putol-putol at mabilis. Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Victor. Gamit sa paglilinis? Sa loob ng security office? Huwag mo akong gawing gago, Maricel. Nakita kita. Alam kong may itinatago ka. Gamit ang kanyang lakas, binalibag ni Victor si Maricel patungo sa pader. Ang likod ng babae ay tumama sa matigas na semento na nagdulot ng isang matinding sirit ng sakit na tila nagpadilim sa kanyang paningin. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula kay Victor ay lalong naging matapang habang inilalapit nito ang kanyang mukha sa mukha ni Maricel. Sino ang maniniwala sa'yo? Bulong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Isang babaeng ang tanging kayamanan ay ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko? Isang nanay na nakatira sa squatter area? Sa isang pitik ko lang, Maricel, kaya kong palabasin na ikaw ang nagnakaw sa bangkay ng tatay ko. Kaya kong ipakulong ka sa loob ng mahabang panahon. At ang anak mo, anong mangyayari kay Jojo kung ang nanay niya ay nabubulok sa rehas? Nang marinig ang pangalan ng kanyang anak, tila may isang malaking bato na bumagsak sa puso ni Maricel. Ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Ito ang pinakamasakit na sandata ni Victor, ang paggamit sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak upang durugin ang kanyang prinsipyo. Ang imahe ni Jojo na naghihintay sa kanya, nag-iisa at nagugutom, ay tila isang kutsilyong sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahang binitawan ni Victor ang braso ni Maricel, ngunit nanatili siyang nakaharang sa tanging labasan. Ibigay mo na sa akin ang hawak mo. Ngayon din, sa sandaling iyon, ang isipan ni Maricel ay naglakbay patungo sa kanyang munting dampa. Nakita niya ang kanyang sarili na nagtatahi ng mga sirang damit ni Jojo sa ilalim ng isang aandap-andap na bumbilya. Ang bawat pawis at hirap na kanyang tinitiis ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ngayon, ang kinabukasang yon ay tila isang anino na unti-unting naglalaho sa harap ng kasamaan ni Victor. Victor, ano pang ginagawa mo dyan? Ang matinis na boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay tila isang mabilis na tibok ng orasan. Narito na ang mga tauhan mula sa crematorium. Gusto nilang pirmahan mo na ang release paper para mailipat na ang katawan sa hurnuhan. Napatigil si Victor. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat kay Maricel at sa pinto. Ang pagkainip ni Sofia ay hindi dapat baliwalain dahil ang anumang pagkaantala ay maaaring magdulot ng mas malaking problema sa kanilang plano. Maswerte ka ngayon, Maricel, bulong ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalas sa kanya. Pero tandaan mo ito, bantay sarado ka sa akin. Huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong kilos na ikapapahamak mo. Tapusin mo ang trabaho mo at baka hayaan ko pa kayong mabuhay ng anak mo. Mabilis na lumabas si Victor ng silid. Iniwan si Maricel na nakasandal sa pader, nanginginig at halos hindi makahinga. Nang masiguro niyang wala na ang magkapatid, dahan-dahang binuksan ni Maricel ang kanyang palad.
Naroon pa rin ang vial at ang USB drive, mga bagay na tila naging kasing bigat ng isang bundok. Dali-dali siyang bumalik sa storage room, ang kanyang mga hakbang ay tila lumulutang sa hangin dahil sa takot. Nang makapasok siya, natagpuan niya si Lola Ising na abala sa pagpapakain ng kaunting lugaw kay Don Alejandro. "Lola, kailangan na nating kumilos," paos na sabi ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Dadalhin na nila ang kabaong sa hurnuhan. Kung wala tayong mailalagay doon, malalaman nilang wala na ang Don. Tumingin si Lola Ising sa paligid ng storage room. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang luma at sira-sirang kabaong na matagal nang hindi ginagamit. "May naisip ako, Maricel, pero mapanganib ito. Napaka-mapanganib." "Kahit ano, Lola. Gagawin ko ang lahat," sagot ni Maricel, habang hinahawakan ang kanyang dibdib na tila ba doon nakatago ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lola Ising, narinig nila ang malakas na kalabog ng pinto ng main chapel. Ang mga tauhan ng crematorium ay nagsisimula ng kumilos. Ang oras na inakala ni Maricel na marami pa ay tila buhangin na mabilis na nauubos sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na tawag na natanggap ni Sofia sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay biglang namutla habang nakikinig sa boses sa kabilang linya. Isang bagong anino ang paparating, isang taong hindi nila inaasahan, at maaaring baguhin ang lahat ng plano para sa huling hininga ni Don Alejandro. Sino ang taong ito? At mayroon pa bang sapat na lakas si Maricel upang labanan ang bagong panganib na paparating? Habang ang buhay ng kanyang anak ay tila nakabitin sa isang manipis na sinulid. "Sinasabi ko na sa iyo, Sofia, kapag dumating si Ricardo at nalaman niyang wala na ang matanda, hindi lang pera ang mawawala sa atin, pati ang mga ulo natin ay hihingian niya ng paliwanag." Ang boses ni Victor ay muling umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang boses ng isang taong may kontrol. May bahid na ito ng takot. Si Ricardo, ang panganay na anak na itinaboy ni Don Alejandro, 10 taon na ang nakalilipas dahil sa kanyang marahas na pag-uugali, ay pabalik na ng Pilipinas. Ang balita ng pagkamatay ng kanilang ama ay nakarating sa kanya at hindi siya naniniwalang isang simpleng katandaan lang ang dahilan. Sa loob ng storage room, naririnig ni Maricel ang bawat salitang binitawan ng magkapatid sa labas habang pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila isang babala na ang oras ay hindi na niya kaibigan. "Maricel, bilisan natin. Wala na tayong oras," bulong ni Lola Ising. Ang matanda ay abala sa pagbubukas ng isang lumang sako ng tuyong buhangin at mga lumang kurtina na ginagamit sa mga seremonya. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng isang bombilya, nagsimulang kumilos ang dalawang babae. Maingat nilang inayos ang mga sako ng buhangin sa loob ng kabaong ni Don Alejandro. Binabalot ang mga ito ng mga mamahaling tela upang magmukhang may laman. Idinagdag din nila ang ilang mabibigat na libro at mga gamit na hindi na ginagamit upang makuha ang tamang bigat ng isang tao. Ang bawat pag-angat ni Maricel sa mga mabibigat na gamit ay tila humuhugot ng lakas mula sa kanyang mga tuyot na buto. Ang kanyang pawis ay humahalo sa alikabok ng silid. Nang matapos nilang ayusin ang dami na katawan, binuhat nila si Don Alejandro patungo sa pinakalikod na bahagi ng storage room sa likod ng isang malaking cabinet na puno ng mga lumang record. Dito, ang matanda ay pansamantalang ligtas sa paningin ng mga mamamatay tao. "Patawarin niyo po kami, Don Alejandro," bulong ni Maricel habang hinalikan ang noo ng matanda. "Kailangan lang po naming gawin ito para mailigtas kayo." Eksaktong 7:00 ng gabi nang marinig nila ang malakas na ugong ng makina ng isang truck na huminto sa harap ng punerarya. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na pabalibag, na isinara
ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Dumating na ang mga tauhan ng crematorium. Ilabas na ang kabaong. Ngayon din, ang sigaw ni Victor mula sa main chapel. Lumabas si Maricel mula sa storage room, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakita niya ang 4 na lalaking nakasuot ng unipormeng itim. Ang kanilang mga mukha ay tila walang pakiramdam habang inihahanda ang stretcher. Pumasok sila sa preparation room at kinuha ang kabaong na inihanda ni Maricel at Lola Ising. Habang hinihila ng mga lalaki ang kabaong, napatigil ang isa sa kanila. Bakit parang may kakaiba sa bigat nito? Tanong ng lalaki, habang sinusubukang balansihin ang hawakan ng kabaong. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Maricel. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang mga mata ay napako sa kamay ng lalaki. Napatingin si Victor kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas at mapanghinala. May problema ba? Tanong ni Victor, dahan-dahang lumalapit sa kabaong. Wala naman po, sir. Baka dahil lang po sa kapal ng kahoy na ginamit. Mabilis na sagot ni Lola Ising, na lumabas din mula sa anino ng hallway. Alam niyo naman po, Don Alejandro ang nakalagay dyan, kaya pinili namin ang pinakamatibay na klase. Bahagyang tumango ang lalaki at nagpatuloy sa pagbubuhat. Habang isinasakay ang kabaong sa loob ng truck, si Sofia ay nakatayo lang sa isang tabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa, panakanakang tumitingin sa kalsada na tila may inaabangan na kinatatakutan. Nang tuluyang umandar ang truck paalis ng punerarya, nakaramdam ng isang panandali ang ginhawa si Maricel. Ang katawan ay wala na. Ang ebidensya ng kanilang pagkakasala ay dinala na patungo sa apoy. Ngunit alam ni Maricel na hindi pa tapos ang laban. Ang tunay na Don Alejandro ay nasa loob pa rin ng gusali, nanghihina at nangangailangan ng tulong medikal. Kailangan ko nang tawagan ang doktor na kakilala ko, Lola. Bulong ni Maricel habang papasok muli sa storage room. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang marahas na tunog ng pagpreno ng isang sasakyan ang narinig mula sa harap. Isang mamahaling itim na SUV ang huminto ng pabigla. Nagpapakalat ng tubig mula sa mga puddles sa kalsada. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking may malaking pangangatawan, nakasuot ng itim na leather jacket at may mga matang tila nagbabaga sa galit. Si Ricardo Montenegro. Nasaan ang tatay ko? Ang sigaw ni Ricardo na umalingaw-ngaw sa buong paligid bago pa man siya tuluyang makatuntong sa loob ng punerarya. Napatulala si Maricel. Ang pagdating ni Ricardo ay hindi bahagi ng kanyang plano. Ang panganay na anak na kinatatakutan ng lahat ay narito na. At ang kanyang galit ay tila isang bagyong handang ubusin ang sino mang humarang sa kanyang daan. Sa loob ng storage room, narinig ni Maricel ang mahinang ubo ni Don Alejandro. Ang matanda ay nagsisimula nang mawalan ng malay dahil sa lamig. Sa pagitan ng galit ni Ricardo, ng kasamaan ni Victor, at ng huling hininga ng matanda, naramdaman ni Maricel na tila siya ay nakatayo sa gilid ng isang bangin na walang katapusan. Panginoon, tulungan niyo po ako. Tanging naibulong ni Maricel habang ang anino ni Ricardo ay dahan-dahang lumalaki sa pintuan ng punerarya. Nasaan ang tatay ko? Victor! Sofia! Huwag niyo akong idaan sa mga drama ninyo dahil alam ko kung paano kayo maglaro. Ang boses ni Ricardo ay parang kulog na yumanig sa mga dingding ng punerarya. Hindi katulad ni Victor na gumagamit ng mabulaklak na salita. Si Ricardo ay diretso at puno ng bagsik. Ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng chapel. Dahilan upang mapaatras si Sofia at mapahawak ng mahigpit sa braso ni Victor. Kuya, kalmado lang. You've been gone for 10 years. Ngayon ka lang susulpot at magwawala rito? Pilit na pinatatatag ni Victor ang kanyang boses, bagaman bakas ang panginginig sa kanyang mga daliri. Masyadong mabilis ang pangyayari.
Inatake sa puso si Papa at ayon sa kanyang last wish, gusto niyang makremate agad. Last wish? Si Papa? Nanlaki ang mga mata ni Ricardo habang pilit inuunawa ang sinabi ng mga kapatid niya. Ang taong ni minsan ay hindi makalapit sa apoy dahil sa sobrang takot, bigla na lang magpapasunog ng katawan niya at hindi man lang ako hinintay para sa huling paalam. Umiling siya at napakawalan ng isang malamig na halakhak na puno ng pagdududa. Hindi ako naniniwala. May itinatago kayo. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kanila. Matalim ang tingin at mabigat ang bawat salita. Kung totoo ang sinasabi ninyo, ipakita ninyo sa akin ang katawan ni Papa. Gusto ko siyang makita ngayon din. Sa loob ng madilim na storage room, nanlalamig ang buong katawan ni Maricel. Dinig na dinig niya ang pagtatalo sa labas. Nakita niya ang panginginig ng mga balikat ni Don Alejandro sa ilalim ng makapal na kumot. Ang matanda ay tila nabubuhayan ng loob nang marinig ang boses ni Ricardo, ang anak na dati niyang itinakwil. Ricardo, ang mahinang bulong ng Don, ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa gitna ng kadiliman. Shh, Don Alejandro, huwag po kayong maingay. Pakiusap ni Maricel. Hinubad niya ang kanyang sariling luma at kupas na jacket at maingat na ipinatong sa ibabaw ng kumot ng matanda. Kailangang maging matatag kayo. Habang ang mga Montenegro ay abala sa kanilang pag-aaway, kumuha si Maricel ng isang maliit na lalagyan ng mainit na tubig na itinago niya sa kanyang bag. Dahan-dahan niyang idinampi ang basang bimpo sa mga labi ng Don upang mabawasan ang panunuyot nito. Sa gitna ng sigawan at sakiman ng mga mayayaman sa labas, ang isang hamak na tagalinis ay nag-aalay ng tapat na kalinga sa isang taong wala nang maibigay sa kanya. Bakit ka nanginginig, Sofia? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kanyang kapatid. Kung totoo ang sinasabi niyo, bakit parang nakakita kayo ng multo? Ipakita niyo sa akin ang death certificate at ang cremation permit. Ngayon din, nakafile na ang lahat ng papers, kuya, at dinala na ang katawan sa crematorium sa kabilang bayan. Mabilis na sabat ni Sofia, ang kanyang boses ay mataas at tila malapit nang bumigay sa takot. Wala ka nang magagawa. Paalis na rin kami para sundan ang abo ni Papa. Hindi kumibo si Ricardo. Tiningnan niya ang buong paligid hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa hallway na patungo sa storage room. Nararamdaman ni Ricardo na may hindi tama. Ang amoy ng punerarya ay puno ng formalin, ngunit may iba siyang naamoy, ang amoy ng takot na nanggagaling sa kanyang mga kapatid. Dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo sa direksyon ni Maricel. Ang tunog ng kanyang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Napasandal si Maricel sa cabinet. Hawak ang kanyang dibdib, habang ang anino ni Ricardo ay dahan-dahang sumisilip sa siwang ng pinto ng storage room. Sino ang nandidiyan? Ang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng babala. Napatigil si Maricel sa paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, handang protektahan ang Don sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit bago pa man mahawakan ni Ricardo ang seradura ng pinto, isang tauhan ng punerarya ang tumakbo patungo sa kanya. Sir, may tumatawag po sa inyo mula sa crematorium. May problema daw po sa kabaong. Ang sigaw ng tauhan. Napatigil si Ricardo. Lumingon siya kina Victor at Sofia na ngayon ay tila nais ng maglaho sa kinatatayuan. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Isang ngiting hindi malaman kung para sa katarungan o para sa mas malalim pang plano. Mukhang hindi pa tapos ang gabi natin, mga kapatid, bulong ni Ricardo bago mabilis na lumabas ng punerarya upang puntahan ang sasakyan. Naiwang nanginginig si Maricel sa loob ng silid. Ang panganib ay pansamantalang lumayo. Ngunit alam niyang ito na ang simula ng mas matinding unos. Ano ang problema sa kabaong? Malalaman na ba nila
na buhangin lang ang laman nito? Habang nakatingin sa nanghihinang Don Alejandro, isang panibagong takot ang pumasok sa isip ni Maricel. Paano kung ang pagbabalik ni Ricardo ay hindi para iligtas ang ama, kundi para kunin ang lahat ng naiwan nito bago pa man ito makuha ni na Victor at Sofia? Walang laman ang kabaong? Paanong mangyayaring walang laman ang kabaong, Victor? Binayaran ko ang mga tauhan doon para magsunog, hindi para mag-inspeksyon. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na tili na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng opisina, nagkakagulo ang magkapatid. Ang balitang natanggap nila mula sa krematorium ay tila isang bombang sumabog sa kanilang harapan. Ang kabaong na dapat ay naglalaman ng katawan ni Don Alejandro ay bumukas nang aksidenteng mahulog ito mula sa stretcher. At sa halip na bangkay, mga sako ng buhangin at lumang kurtina ang tumambad sa mga nagulat na tauhan. Sa likod ng pinto, nakikinig si Maricel. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng magkapatid ay tila isang hatol na naglalapit sa kanya sa bitayan. Ngunit sa kabila ng takot, kailangan niyang manatiling matatag para kay Don Alejandro. Dahan-dahan siyang bumalik sa storage room. Sa loob, nakita niya ang Don na pilit na sumasandal sa mga nakatambak na kahoy. Ang kanyang mukha ay mas maayos na kaysa kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng matinding lungkot habang nakikinig sa sigawan ng kanyang mga anak sa kabilang silid. Don Alejandro, alam na po nila. Alam na nilang wala kayo sa loob ng kabaong. Bulong ni Maricel, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Maricel, si Ricardo. Ang mahinang tawag ng Don. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahampas ng hangin. Huwag kang matakot sa kanya. Ang galit niya ay bunga lamang ng aking pagkukulang. Siya ang tanging makakatulong sa atin. Napatitig si Maricel sa matanda. Paano niya mapagkakatiwalaan ang lalaking tila handang pumatay sa isang iglap? Ngunit bago pa siya makasagot, isang mahinahong katok ang narinig sa pinto ng storage room. Hindi ito ang marahas na katok ni Victor o ang mapagmataas na kalabog ni Sophie. Ito ay isang mabagal at tila nag-iisip na katok. Alam kong nandiyan ka, Maricel. Ang boses ni Ricardo ay mababa. Walang galit, ngunit puno ng awtoridad. Buksan mo ang pinto. Gusto ko lang makita ang tatay ko. Napatigil si Maricel. Tumingin siya kay Lola Ising na nasa isang sulok na tila naghihintay din ng kanyang desisyon. Sa huli, dahan-dahang pinihit ni Maricel ang seradura. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang huling hininga na pinakawalan ng buong gusali. Pumasok si Ricardo. Ang kanyang malaking anino ay lumukob sa buong silid. Nang makita niya ang kanyang ama na nakabalot sa lumang jacket ni Maricel, nanghihina at nakatago sa gitna ng mga basura, ang bagsik sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Ang pait ng pangungulila. Walang salitang lumapit si Ricardo at lumuhod sa harap ng kanyang ama. Ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang humawak sa mga daliri ng Don. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila naging masakit. Isang uri ng katahimikan na naglalantad sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Akala ko huli na ang lahat, bulong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Ricardo, anak ko. Ang tanging nasabi ng Don bago tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Ang pagtatagpo ng dalawang taong pinaghiwalay ng puot at pride sa gitna ng isang lugar na nakalaan para sa mga patay, ngunit naging saksi sa muling pagkabuhay ng kanilang relasyon. Kumuha si Maricel ng isang pirasong tinapay mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Ricardo. Isang maliit na kilos, ngunit nagpapakita na sa gitna ng karangyaan ng mga Montenegro, ang isang hamak na tagalinis ang nagbigay ng tunay na sustansya sa kanilang pagkatao. Ngunit ang katahimikang ito
ay muling nabulabog. Ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay narinig mula sa labas. Kasunod nito, ang malakas na sigaw ni Victor. "Ito na! Tinawagan ko na ang mga pulis. Maricel, lumabas ka dyan. Ika-kidnap mo ang katawan ng tatay ko para hingan kami ng ransom. Magnanakaw ka." Ang tuso at masamang plano ni Victor ay nagsisimula na. Gagamitin niya ang batas upang baligtarin ang katotohanan. Gusto niyang palabasin na si Maricel ang kontrabida upang maitago ang kanilang sariling krimen. "Maricel, dalhin mo si Papa sa likod ng gusali. May sasakyan akong nandoon," utos ni Ricardo habang tumatayo. Ang kanyang mukha ay muling naggit-ngit sa galit. "Ako ang haharap sa kanila. Pero si Ricardo, paano po kayo?" tanong ni Maricel. Ang takot para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak na si Jojo ay muling bumangon. "Huwag kang mag-alala sa akin. Siguraduhin mo lang na ligtas ang tatay ko," sagot ni Ricardo bago lumabas ng silid upang harapin ang kanyang mga kapatid at ang mga darating na pulis. Habang hinihila ni Maricel ang wheelchair ni Don Alejandro sa madilim at maputik na daan sa likod ng punerarya, narinig niya ang malakas na pagtatalo sa loob. Ang bawat sigaw ni Victor ay tila isang banta na hinding-hindi sila titigilan. Nang marating nila ang sasakyan, isang maliit na bagay ang napansin ni Maricel sa bulsa ng kanyang jacket na suot ng Don. Isang pirasong papel na may mga sulat kamay ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang unang linya. Ang plano para sa huling dosis. Ito na ang ebidensyang kailangan nila. Pero sa bilis ng takbo ng mga pulis patungo sa kinaroroonan nila, may pagkakataon pa ba si Maricel na ilantad ang katotohanan bago siya tuluyang maikulong? O ang ebidensyang ito ang magiging sanhi ng kanyang sariling kamatayan? "Iyan ang babaeng kumuha sa tatay ko. Dakpin niyo siya. Kidnapper siya at magnanakaw." Ang sigaw ni Victor ay parang kidlat na bumasag sa ugong ng ulan habang itinuturo niya ang papalayong anino ni Maricel sa likod ng punerarya. Kasunod nito ang nakakasilaw na pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na dahan-dahang pinalilibutan ng gusali. Ang bawat salita ni Victor ay puno ng lason, isang desperadong hakbang upang baligtarin ang mundo at gawing kriminal ang tanging taong nagsalba sa kanyang ama. Sa madilim at maputik na eskinita, pilit na itinutulak ni Maricel ang wheelchair ni Don Alejandro. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa malapot na putik ay tila humihigop sa huling lakas ng kanyang mga braso. Ang kanyang manipis na tsinelas ay nabaon na sa dumi, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng papel sa kanyang bulsa, ang ebidensya ng kataksilan ni Sofia, at ang mahinang paghinga ng matandang nasa harap niya. "Bibilisan mo, Maricel. Huwag kang tumingin sa likod." Ang paos na utos ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang sa lamig, kundi sa takot na baka madamay ang babaeng ito sa gulo ng kanyang pamilya. Naramdaman ni Maricel ang pagtulo ng luha na humahalo sa ulan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naisip niya si Jojo. Kung makukulong siya, sino ang magluluto para sa kanyang anak? Sino ang yayakap dito kapag natatakot ito sa gabi? Ang bigat ng responsibilidad bilang isang ina ay tila mas matindi kaysa sa bigat ng wheelchair na kanyang itinutulak. "Hindi ko po kayo iiwan, Don," bulong ni Maricel. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa bawat hakbang. Kahit anong mangyari, ilalabas natin ang katotohanan. Samantala, sa harap ng punerarya, hinarangan ni Ricardo ang mga pulis na akmang papasok sa pasilyo. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi matitibag. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na matagal na niyang kinimkim. "Sige, subukan niyo," ang hamon ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang panganib. "Subukan niyong pumasok ng walang warrant at tinitiyak ko sa inyong bukas ay wala na kayo sa serbisyo. Victor, Sofia, akala niyo ba
ay ganoon kadaling linlangin ang batas? Kuya, tumabi ka. Niloloko ka lang ng babaeng iyan. Kasabwat siya sa pagnanakaw ng pera ni Papa. Ang histerikong sigaw ni Sofia habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang lalaki na may dalang briefcase, si Attorney Arrieta, ang personal na abogado ni Don Alejandro na matagal nang hindi nagpapakita. Ang kanyang pagdating ay tila isang malamig na hanging nagpatahimik sa lahat. Anong kaguluhan ito? Ang tanong ng abogado, ang kanyang mga mata ay matalas na tumingin kina Victor at Sofia. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nagsasabing buhay pa ang aking kliyente. Namilog ang mga mata ni Sofia. Ang attorney na kausap niya kanina sa telepono ay hindi si Arrieta, kundi isang fixer na binayaran nila upang ayusin ang mga pekeng dokumento. Ang paglitaw ng tunay na abogado ay isang butas sa kanilang plano na hindi nila inaasahan. Sa likod ng gusali, narating na ni Maricel ang sasakyan ni Ricardo, ngunit bago pa man niya maisakay ang Don, isang kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. Akala mo ba ay makakatakas ka? Si Sofia iyon. Hindi siya nakatiis at sumunod sa likod upang personal na tapusin ang problema. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang nagdadalamhating anak, kundi isang halimaw na handang pumatay para sa kayamanan. Itinulak niya si Maricel sa putikan at pilit na kinukuha ang papel na nasa bulsa nito. Ibigay mo sa akin yan. Hamak na tagalinis ka lang. Wala kang karapatang sirain ang buhay ko. Ang sigaw ni Sofia habang dinadaganan si Maricel sa putik. Nagpumigla si Maricel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lupa habang pilit na pinoprotektahan ang ebidensya. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, narinig nila ang mahinang ubo ni Don Alejandro na pilit na bumabangon mula sa wheelchair upang tulungan si Maricel. Sofia, itigil mo yan. Ang nanghihinang utos ng ama. Ngunit bago pa man makasagot si Sofia, isang malakas na tunog ng sirena ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang mga pulis ay hindi na naniwala kay Ricardo at nagpasya ng ikutin ang gusali. Sa isang desperadong pagkilos, hinablot ni Sofia ang isang matulis na piraso ng kahoy sa lupa at itinutok ito sa leeg ni Maricel. Tumahimik ka o tutuluyan kita rito. Napatigil si Maricel. Ang lamig ng kahoy sa kanyang balat ay tila isang mensahe ng kamatayan. Habang ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay papalapit sa kanila, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isip ni Maricel. Mapoprotektahan ba niya ang katotohanan hanggang sa huli? O ang huling hininga niya ang magiging kabayaran para sa kalayaan ni Don Alejandro? Bitawan mo ang kahoy na yan, Sofia. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay ng dugong hinding-hindi mo kayang hugasan. Ang boses ni Ricardo ay yumanig sa masukal na likod ng punerarya, mas matindi pa sa dagundong ng kulog na nagbabadya sa langit. Kasunod niya ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis na dahan-dahang tumatama sa putikan, kung saan nakaluhod si Maricel habang ang tulis ng kahoy ay nakadiin sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa mukha ni Maricel ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas dahil sa sobrang takot. Nanginginig ang mga kamay ni Sofia. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mamahaling damit ay puno na ng putik. Isang imahe ng isang babaeng nawawala na sa katinuan dahil sa takaw sa kayamanan. Huwag kang lalapit, kuya. Pakana ito ng babaeng ito. Binigyan niya ng kung anong gamot si Papa para magmukhang buhay, isa itong panggagansyo. Sa kabila ng panganib, hindi inisip ni Maricel ang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa wheelchair kung saan nakaupo si Don Alejandro. Ang matanda ay pilit na gumagalaw. Ang kanyang mga daliri ay kumakapit sa armrest at ang kanyang muka ay balot ng matinding pait. Sa gitna ng kanyang sariling kapahamakan,
Dahan-dahang itinaas ni Maricel ang kanyang kamay, hindi para itulak si Sofia, kundi para harangan ang paningin ni Don Alejandro. Ayaw niyang makita ng matanda ang ganitong klaseng kasamaan mula sa sarili nitong anak. Isang hamak na tagalinis na walang kahit anong yaman, ngunit may sapat na pagmamahal upang protektahan ang puso ng isang amang dinudurog ng katotohanan. Sofia, anak. Ang paos at nanginginig na tawag ni Don Alejandro. Ang boses niya ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol. Tama na, nakita ko na. Narinig ko na ang lahat. Napatigil si Sofia. Bahagyang nanginig ang kanyang kamay at unti-unting lumayo ang matulis na kahoy mula sa leeg ni Maricel. Sa unang pagkakataon, sumulyap siya sa kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, tila bumagal ang oras. Nakita niya ang sariling refleksyon sa mga mata nito, hindi bilang anak na minahal at inalagaan, kundi bilang isang taong unti-unting nilamon ng galit, kasinungalingan, at kasakiman. Isang taong halos hindi na niya makilala. Ngunit ang munting pag-aalinlangan na sumagi sa kanyang isip ay mabilis na nalunod sa takot. Takot na mawala ang lahat. Takot na mabunyag ang katotohanan. Takot na harapin ang mga kasalanang matagal na niyang pilit tinatakasan. Hindi! Hindi! Halos mapasigaw siya habang umuurong ng isang hakbang. Hindi maaring mangyari ito. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lalaking akala niya ay hindi na niya muling makikita. Patay ka na dapat! Histeriko niyang sigaw. Dapat wala ka na rito. Dapat ay matagal ka nang nawala. Ang kanyang tinig ay matinis at basag, puno ng desperasyon at takot. Umalingaw-ngaw ito sa buong silid at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Lalo lamang nabubunyag ang sindak na pilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang galit. Sapat na ang nasaksihan namin, Ma'am Sofia. Ang boses ni Attorney Arrieta ay nanggaling sa likuran ng mga pulis. Lumapit siya. Hawak ang isang recorder na kanina pa nakabukas. Lahat ng inyong sinabi, lahat ng pagbabanta sa buhay ni Maricel at ang inyong pagtatangkang itago ang katotohanan ay dokumentado na. Biglang lumitaw si Victor mula sa kumpol ng mga tao. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit pilit pa ring naghahanap ng butas. Attorney, huwag kayong makialam dito. Ang babaeng yan ang may kasalanan. Siya ang nagmanipula sa lahat. Lumingon si Ricardo kay Victor. Ang kanyang kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Victor, hanggang sa huli ba, ay magsisinungaling ka pa rin? Narito ang tatay natin. Buhay siya. At ikaw ang unang nagnanais na mawala siya. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nakaramdam si Maricel ng isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa. Ang papel na naglalaman ng dosis ng lason, ang ebidensyang isinulat mismo ni Sofia. Gamit ang kanyang huling lakas, mabilis na kinuha ni Maricel ang papel at iniabot ito kay Attorney Arrieta habang pilit siyang kumakawala sa pagkakahawak ni Sofia. Ito po ang katotohanan. Ang paos na sabi ni Maricel bago siya tuluyang bumagsak sa putikan dahil sa panghihina. Nang makita ni Victor ang papel na hawak ng abogado, tila gumuho ang mundo sa kanyang paanan. Alam niyang wala na silang takas. Ang mga pulis ay nagsimula nang lumapit upang pusasan si Sofia, na ngayon ay wala nang nagawa, kundi ang humagulgol sa putikan, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkatalo. Ngunit ang tagumpay na ito ay panandalian lamang. Isang malakas na ubo ang narinig mula sa wheelchair. Si Don Alejandro ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng abo. At ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumirik. Ang lamig ng gabi, ang ulan, at ang sakit ng pagkakanulo ay tila sumagad na sa kanyang matandang puso. Don Alejandro, ang sigaw ni Maricel, habang pilit na gumagapang patungo sa matanda. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilisan nyo. Ang utos ni Ricardo
habang pilit na kinakarga ang kanyang ama. Habang ang mga sirena ng ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa paligid, naiwang nakaluhod si Maricel sa putikan, basang-basa at nanginginig. Ang mga pulis ay abala sa pag-aresto sa magkapatid. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa kanyang anak na si Jojo at sa matandang lalaking nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling maniwala sa kabutihan. Nagtagumpay ba ang katotohanan o ang huling pintig ni Don Alejandro ay tuluyan ng hihinto bago pa man niya matamasa ang katarungang ipinaglaban ni Maricel? At paano na ang buhay ni Maricel ngayon na naging kaaway niya ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa? Patay na ba siya? Sabihin niyo sa akin, tuluyan na bang tumigil ang kanyang paghinga? Ang boses ni Sofia, kahit na pilit siyang isinasakay sa loob ng mobile ng pulis, ay wala pa ring bakas ng pagsisisi. Sa halip na tanong ng isang nag-aalalang anak, ito ay tanong ng isang taong nagnanais na masiguro kung tapos na ba ang kanyang problema. Ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay ay tila hindi sapat upang palamigin ang apoy ng kanyang kasakiman. Sa gitna ng putikan at ulan, nananatiling nakaluhod si Maricel. Pinapanood niya ang paglayo ng ambulansya kung saan isinakay si Don Alejandro kasama si Ricardo. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humihina sa kalayuan, tila isang panalangin na pilit humahabol sa langit. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang likuran ay tila ba sinusubukang hugasan ang lahat ng hapdi at pagod ng gabay na ito, ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi tumitigil. Dahan-dahang tumayo si Maricel. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa mabigat na bato, at ang bawat hakbang niya ay isang pakikibaka. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marumi, puno ng sugat, at nangingitim sa putik. Ito ang mga kamay na nagligtas sa isang makapangyarihang tao. Ngunit ito rin ang mga kamay na maaaring maging mitya ng kanyang kapahamakan. Sa loob ng ospital, ang amoy ng alkohol at ang nakasisilaw na puting ilaw sa pasilyo ang sumalubong sa kanya. Si Ricardo ay nakaupo sa isang mahabang upuang bakal. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Nawala na ang bagsik ng kanyang presensya. Ang tanging natira ay isang anak na natatakot na baka ang muling pagkikita nila ng kanyang ama ay maging huling pagkakataon na rin. Sir Ricardo, mahinang tawag ni Maricel. Nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng pagod. Nang makita niya si Maricel, na basang-basa pa rin, madumi ang damit, at nanginginig sa lamig, isang kakaibang emosyon ang dumaan sa kanyang mukha. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa babae. Maricel, dapat ay umuwi ka muna. Magpahinga ka na, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa kanina. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko nalalamang maayos na ang kalagayan ni Don Alejandro, sagot ni Maricel. Ang kanyang paninindigan ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng naghihingalong pag-asa. Kinuha ni Maricel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na lukot na litrato ni Jojo, ang kanyang anak. Tiningnan niya ito ng matagal. Hinahaplos ang mukha ng bata sa larawan. Napansin ito ni Ricardo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ricardo na ang katapatan ni Maricel ay hindi nagmumula sa obligasyon o sa hangaring mabayaran, kundi mula sa isang pusong nakakaalam kung gaano kahalaga ang bawat buhay dahil mayroon siyang sariling buhay na inaalagaan. Bakit mo ito ginagawa, Maricel? Tanong ni Ricardo. Tila hindi pa rin lubos na maunawaan ang sakripisyo ng babae. Maari kang mamatay sa ginawa mo. Maari kang balikan ni na Victor at Sofia. Dahil noong kailangan ko ng tulong, hindi tinanong ng Don kung sino ako o kung ano ang halaga ko. Sagot ni Maricel habang itinatago muli ang litrato. Ibinigay niya ang lahat ng walang kapalit. Paano ko siya tatalikuran sa oras na siya naman ang walang-wala?
Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag ng bumukas ang pinto ng intensive care unit. Lumabas ang isang doktor, ang mukha ay seryoso at bakas. Ang labis na pagkapagod. Mabilis na lumapit si Ricardo at Maricel. Ang kanilang mga puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng salitang bibig kasi ng doktor. Stable na ang kanyang kondisyon, ngunit kailangan pa natin siyang obserbahan sa susunod na 48 oras simula ng doktor. Ang kanyang puso ay masyadong napagod. Isang milagro na nakarating siya rito ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Maricel, ngunit ang ginhawang iyon ay agad na napalitan ng panibagong kaba. Isang nurse ang lumapit kay Ricardo at may ibinulong na nagpabago sa aura ng lalaki. "Sir, may mga abogado po sa labas. Sinasabi nilang ang pagkakaresto kina Sir Victor at Ma'am Sofia ay illegal dahil wala raw sapat na basehan ang mga ebidensyang isinumite ni Maricel." Bulong ng nurse. Napatitig si Maricel kay Ricardo. Ang laban para sa katarungan ay hindi pala natatapos sa pagposa sa mga kriminal. Sa labas ng ospital, ang kapangyarihan at pera ng mga Montenegro ay nagsisimula na namang gumalaw upang baluktutin ang katotohanan. "Huwag kang mag-alala, Maricel," sabi ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay muling naginggit-ngit. "Hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Maricel sa loob ng kanyang bag ay biglang tumunog. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang lalaking hindi niya kilala ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na nagmula sa madilim na bahagi ng lungsod. "Maricel, ang ganda ng palabas niyo sa punerarya. Pero alam mo ba kung nasaan ang anak mo ngayon? Ang batang si Jojo ay kasalukuyang masayang kumakain ng ice cream. Kasama namin." Tila tumigil ang mundo ni Maricel. Ang kanyang hininga ay naging isang matalim na hiyaw na hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang ebidensyang hawak niya, ang buhay ni Don Alejandro at ang katarungang kanyang ipinaglalaban, lahat ng yon ay biglang nawalan ng halaga sa harap ng kaligtasan ng kanyang anak. Mapoprotektahan pa ba ni Maricel ang katotohanan kung ang kapalit nito ay ang buhay ng pinakamahalagang tao sa kanya? O pipiliin niyang manahimik at hayaang muling maghari ang kadiliman para lang muling mayakap si Jojo? Kung gusto mong makitang muli ang anak mo na humihinga, bitawan mo ang kaso at ibigay mo ang lahat ng ebidensya. Isang maling galaw mo, Maricel, at ang susunod na kabaong nalilihain mo ay para na sa sarili mong dugo. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang malamig na kutsilyong unti-unting ibinabaon sa puso ni Maricel. Sa gitna ng maingay at abalang pasilyo ng ospital, ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang marahas na pagpintig ng sariling dugo sa kanyang mga sentido, tila isang tambol na nagbabadya ng kamatayan. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Maricel sa kanyang cellphone. Ang plastik na kagamitan ay bumagsak sa matigas na tile ng sahig, lumikha ng isang matunog na kalabog na umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto at dahan-dahan siyang napasandal sa malamig na pader ng ospital. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila naging malapot na lason, sumasakal sa kanyang lalamunan, habang ang imahe ni Jojo, ang kanyang munting anghel, ang kanyang tanging dahilan sa pagkabuhay, ay naglalaho sa gitna ng isang madilim na panganib. "Maricel, anong nangyari? Bakit ganyan ang hitsura mo?" Ang nag-aalalang tanong ni Ricardo, habang mabilis itong lumalapit at hinahawakan siya sa mga balikat. Napatitig si Maricel kay Ricardo, ngunit ang mga mata nito ay wala nang makita kundi ang kadiliman. "Si Jojo, kinuha nila ang anak ko, si Ricardo. Ang anak ko." Nasa kamay nila si Jojo. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng basag na bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, ang sakripisyo ni Maricel para kay Don Alejandro
ay tila naging isang malupit na biro ng tadhana. Iniligtas niya ang isang ama, ngunit ang kapalit nito ay ang panganib sa buhay ng kanyang sariling anak. Ito ang sacrifice dilemma, ang pinakamasakit na pagpipilian para sa isang ina. Hayop sila! Ang pasigaw na bulong ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagngit-ngit sa galit, habang ang kanyang mga kamao ay tila puputok na sa higpit. Kahit nasa loob na ng reha sina Victor at Sofia, mahaba pa rin ang galamay ng pera nila. Sa loob ng kanyang bag, nararamdaman ni Maricel ang bigat ng USB drive at ang vial ng lason. Ang mga ito ang susi sa katarungan, ang tanging paraan upang mabulok sa kulungan ang mga taong nagtangka sa buhay ni Don Alejandro. Ngunit sa bawat segundo na hawak niya ang mga ito, ang buhay ni Jojo ay unti-unting nanganib. Kinuha ni Maricel ang isang maliit na panyong asul mula sa kanyang bulsa, isang panyong may burda ng pangalan ni Jojo na ginawa niya noong nakaraang kaarawan ng bata. Inilapit niya ito sa kanyang ilong, pilit na hinahanap ang amoy ng kanyang anak, ang amoy ng pulbo at ng gatas, na tila ba doon lamang siya makakakuha ng lakas upang hindi tuluyang gumuho. Isang maliit na bagay, ngunit sa gitna ng unos, ito ang kanyang tanging angkla. Kailangan nating tawagan ng pulis, Maricel. Huwag kang susuko sa kanila. Pakiusap ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi niyo po naiintindihan, Sir Ricardo. Ang histerikong sagot ni Maricel habang pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. Anak ko ang pinag-uusapan dito. Hindi ko kayang mawala si Jojo. Ibibigay ko sa kanila ang lahat. Basta ibalik lang nila ang anak ko. Ang desperasyon ni Maricel ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang prinsipyo. Sa harap ng panganib sa kanyang anak, ang katarungan ay naging isang walang saysay na salita. Akma siyang tatakbo palabas ng ospital nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Don Alejandro. Isang mahinang ubo ang narinig mula sa loob. Ang matanda ay gising na at bagaman mahina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa siwang ng pinto. Tila nararamdaman ang bawat patak ng luha ni Maricel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang amang muling nabuhay at isang inang tila unti-unting namamatay sa takot. Sa gitna ng tensyong ito, muling tumunog ang cellphone ni Maricel sa sahig. Isang mensahe ang pumasok, isang larawan ni Jojo na nakatali ang mga kamay at nakapiring ang mga mata na may kasamang lokasyon sa isang abandonadong bodega sa tabi ng riles ng tren. May 10 minuto ka, Maricel. Kapag lumampas ang oras, ang susunod na maririnig mo ay ang huling hiyaw ng anak mo, ang nakasulat sa mensahe. Napatitig si Maricel sa orasan ng ospital. Ang bawat pag-ikot ng kamay nito ay tila isang hakbang patungo sa kamatayan. Sa pagitan ng buhay ni Don Alejandro at ng kaligtasan ni Jojo, ang puso ni Maricel ay tila hahatiin sa dalawa. Susunod ba siya sa utos ng mga kriminal at itatapon ang lahat ng ipinaglaban niya? O hihingi siya ng tulong kay Ricardo na maaaring maging mitya ng mas malalang trahedya? Sa bilis ng tibok ng puso ni Maricel, tila ang buong mundo ay naghihintay sa kanyang susunod na hakbang habang ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang lumulukob sa munting buhay ni Jojo. Ibigay mo sa akin ang USB, Maricel, at baka makuha mo pa ang anak mo ng buo. Isang pagkakamali at sisiguraduhin kong ang huling mukhang makikita ng bata ay ang dilim ng sementong ito. Ang boses ng lalaking nakatayo sa gitna ng abandonadong bodega ay tila galing sa ilalim ng lupa. Malamig, walang kaluluwa, at puno ng pananakot. Sa paligid ay naririnig ang bawat patak ng ulan na tumatagos sa butas na bubong. Ang bawat lagitik ng kinakalawang na bakal na tila ba bumibilang sa natitirang sandali ng buhay ni Jojo. Nakatayo si Maricel sa bukana ng bodega. Basang-basa ang kanyang manipis na damit at nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang sulok kung saan nakaupo ang kanyang munting anak. Nakatali ang mga kamay
at may piring ang mga mata. Ang bawat mahinang hikbi ni Jojo ay tila isang palasong tumatagos sa puso ni Maricel. Dinudurog ang bawat hibla ng kanyang katatagan. Nandito ang US, B. Nandito ang lahat ng ebidensya. Nanginginig na sabi ni Maricel habang itinaas ang kanyang kamay na hawak ang maliit na itim na drive. Pakawalan mo na ang anak ko. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang kailangan nyo, huwag ang bata. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ng lalaki. Isang tunog na mas masakit pa sa hagupit ng hangin sa labas. Akala mo ba ay ganoon lang kadali iyon? Ang utos sa amin ay malinaw. Burahin ang ebidensya at burahin ang lahat ng nakakaalam. Hindi kami pwedeng mag-iwan ng bakas, Maricel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Maricel ang isang matinding desperasyon na tila lumulukob sa kanyang hininga. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang buhay ni Don Alejandro, ang katarungan para sa mga biktima ni na Victor at Sofia, ay tila guguho sa harap ng kaligtasan ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa lalaki, isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas. Kasunod ang pagpasok ng liwanag mula sa mga headlight na tumama sa mga pader ng bodega. Bumukas ang malaking pinto at pumasok si Ricardo. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong handang ubusin ng sino mang humarang sa kanyang daan. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang mga pulis na dahan-dahang pinalilibutan ng gusali. Ang kanilang mga yabag ay tila isang dambuhalang martilyong nagbabadya ng katarungan. Bitawan mo ang bata! Ang sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng bagsik at awtoridad. Wala na silang pera para bayaran ka. Si Victor at Sofia ay nasa loob na ng rehas at lahat ng kanilang ari-arian ay kasalukuyan ng naka-freeze sa ilalim ng utos ni Attorney Arrieta. Wala ka nang mapapala sa kanila. Natigilan ang lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang seguridad na inakala niyang ibibigay ng mga Montenegro ay biglang naglaho na parang bula. Sa isang desperadong pagkilos, hinila niya si Jojo at tinutukan ng patalim sa leeg. Huwag kayong lalapit! Papatayin ko ang batang ito! Ang histerikong sigaw ng kidnapper. Ang mundo ni Maricel ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tanging nakikita na lamang niya ay ang kislap ng patalim malapit sa balat ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahinang tinig ang narinig mula sa likuran ni Ricardo. Isang wheelchair ang dahan-dahang itinulak ni Lola Ising papasok sa bodega. Naroon si Don Alejandro. Bagaman maputla at nakakabit pa rin sa kanya ang ilang kagamitang medikal, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa kislap ng isang taong muling nabuhay para sa katotohanan. Tumingin ka sa akin. Ang mahinang utos ni Don Alejandro sa kidnapper. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na pait at kapangyarihan. Kilala kita. Ikaw ang anak ng dati kong tauhan na tinulungan ko noong nagkasakit ang iyong ina. Gagamitin mo ba ang iyong mga kamay upang pumatay ng inosenteng bata pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita ko sa pamilya mo? Napatitig ang lalaki sa matanda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang alaala ng nakaraan at ang bigat ng utang na loob ay tila naging isang malaking bato na dumiin sa kanyang konsensya. Ang patalim ay dahan-dahang lumayo sa leeg ni Jojo. Sa gitna ng karahasan, ang pagmamahal at ang alaala ng kabutihan ang nanaig. Nakita ni Maricel ang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang anak at yinakap ito ng napakahigpit habang ang mga pulis ay mabilis na dinaluhong ang kidnapper. Jojo, anak ko, nandito na si nanay. Ang humihigbing bulong ni Maricel habang tinatanggal ang piring sa mga mata ng bata. Binuhat ni Ricardo si Jojo at iniabot kay Maricel. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bihirang ngiti ng pag-asa. Sa kabilang panig, si Don Alejandro ay nakatingin sa kanila.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Nagtagumpay sila. Ang katotohanan ay hindi nabaon sa apoy ng hornuhan at ang buhay ay nanatili sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng kadiliman. Ngunit habang kayakap ni Maricel ang kanyang anak, isang huling anino ang lumitaw sa pintuan. Isang tauhan ni Victor na may hawak na lihim na dokumento ang dahan-dahang naglalakad palayo sa dilim. Isang lihim na maaaring magbukas ng panibagong sugat sa pamilya Montenegro. Nakamit na nga ba ang tunay na kapayapaan? O ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking pagsubok para sa mga taong pinili ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan? Ang sikat ng araw na sumunod sa gabi ng matinding unos ay may dalang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi lamang nagpapatuyo sa putik ng lansangan, kundi tila humuhugas din sa mga sugat ng nakaraan. Sa loob ng marangyang silid ng ospital, ang amoy ng formalin at kamatayan ay napalitan na ng samyo ng mga sariwang bulaklak at pag-asa. Nakatayo si Maricel sa tabi ng bintana. Suot ang isang malinis at bagong damit na ibinigay ni Ricardo. Sa kanyang kandungan ay mahimbing na natutulog si Jojo, ang munting bata na tila nakalimot na sa takot ng nagdaang gabi. Habang pinagmamasdan ni Maricel ang payapang mukha ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang mainit na daloy ng pasasalamat sa kanyang dibdib. Ang bawat hirap, ang bawat takot, at ang bawat patak ng pawis ay nagbunga ng isang milagrong hindi niya inakalang mangyayari. "Maricel, halika rito." Ang boses ni Don Alejandro ay mahina ngunit puno ng sigla. Nakaupo na siya sa kanyang kama at bagaman may mga aparato pa ring nakakabit sa kanya, ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang taong muling binigyan ng pagkakataon sa buhay. Lumapit si Maricel, dahan-dahan upang hindi magising si Jojo. Naupo siya sa silya sa tabi ng kama ng Don. Naroon din si Ricardo at si Attorney Arrieta na kasalukuyang nag-aayos ng mga dokumento sa mesa. "Gusto kong malaman mo," simula ni Don Alejandro habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay hindi na kasing lamig ng gabi sa punerarya. Ang lahat ng ari-arian na tinangka nilang agawin ay dadaan sa isang malaking pagbabago. Mula sa araw na ito, ang Liwayway Funeral Home ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay magiging Liwayway Foundation, isang institusyong magbibigay ng libreng serbisyo at tulong para sa mga pamilyang tulad mo na walang kakayahang bigyan ng dangal ang kanilang mga mahal sa buhay. "Pamambanin mo pa yimagan." Napatitig si Maricel sa matanda. Ang kanyang lalamunan ay muling nanuyo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang galak. "Don Alejandro, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Maricel," sagot ng Don. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ibinigay mo sa akin ang higit pa sa buhay. Ibinigay mo sa akin ang katotohanan. At bilang pasasalamat, ikaw ang itatalaga kong tagapamahala ng foundation na ito. Hindi mo na kailangang maglinis ng mga bangkay sa dilim. Ikaw na ang magiging liwanag para sa mga nagdadalamhati. Ang sandali kung saan ang isang hamak na tagalinis na itinuring na basura ng lipunan ay naging tagapagligtas at ngayon ay magiging simbolo ng pag-asa." Kinuha ni Ricardo ang isang maliit na susi at iniabot ito kay Maricel. Susi ito ng isang maliit na bahay malapit sa foundation. "Para sa inyo ni Jojo, karapat-dapat kayo sa isang marangal na buhay." Ngunit sa gitna ng selebrasyong ito, ang katarungan ay kailangan ding makumpleto. Binuksan ni Attorney Arrieta ang telebisyon sa loob ng silid. Ang balita ay tungkol sa pagdinig sa kaso ni na Victor at Sofia Montenegro. Nakita sa screen ang magkapatid. Nakasuot ng orange na uniforme ng bilanggo, walang makeup, at nakayuko sa harap ng maraming kamera. Wala na ang mapagmataas na boses ni Sofia. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mahinang hikbi
habang binabasa ang hatol ng habambuhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay at kidnapping. Si Victor naman ay nakatulala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay habang natatanto na ang lahat ng kayamanang tinalikuran niya ang kanyang ama ay tuluyan ng naglaho. Ito ang tunay na karma. Ang makita ang iyong sariling pagbagsak sa harap ng mundong pilit mong nilinlang. Habang nanonood si Maricel, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Ricardo iyon. Tapos na ang laban, Maricel. Malaya na tayo. Ngunit habang papalabas si Attorney Arrieta sa silid, may isang huling dokumento siyang inilapag sa mesa. Isang lumang sulat na nakuha mula sa vault ni Don Alejandro na matagal nang nawawala. Ang sulat ay mula sa yumaong asawa ng Don, ang ina ni na Ricardo, Victor at Sofia. Dahan-dahang binasa ni Don Alejandro ang sulat at ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang huling hiling ng kanyang asawa tungkol sa isang lihim na koneksyon ng pamilya Montenegro sa pamilya ni Maricel. Hindi maaari. Ang bulong ng Don, ang kanyang mga mata, ay nanlaki sa gulat habang nakatingin kay Maricel. Napatayo si Maricel. Ang kanyang puso ay muling nagsimulang pumitlag ng mabilis. May problema po ba, Don Alejandro? Tumingin ang matanda sa kanya. Pagkatapos ay kay Ricardo at muli sa dokumento. Isang lihim na itinago ng mahabang panahon ang kasalukuyang nabubuksan. Isang lihim na maaring magpabago sa lahat ng alam nila tungkol sa kanilang pinagmulan. Ano ang nakasulat sa dokumentong yon? At paano nito babaguhin ang buhay ni Maricel at ni Jojo sa kabila ng katarungang kanila nang nakamit? Ang huling pahina ng kanilang kwento ay tila may isa pang misteryong naghihintay na mabuksan. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang panaginip na dahan-dahang nagkakaroon ng kulay at buhay. Ang dating madilim at nakatatakot na pasilyo ng liwayway ay wala na. Pinalitan ito ng isang maliwanag na gusali na puno ng mga taong may ngiti sa kanilang mga labi. Sa gitna ng hardin ng Liwayway Foundation, nakatayo si Maricel habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si Jojo na masayang naghahabol ng mga paru-paro sa damuhan. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapawi sa lahat ng pait na naranasan nila sa kamay ng tadhana. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Maricel ang lukot na dokumentong nahanap ni Attorney Arrieta noong nakaraang taon. Sa sulat na yon, nalaman ni Maricel ang katotohanang nagpabago sa kanyang pagtingin sa lahat. Ang kanyang ama, na namatay sa hirap at sakit, ay dati palang matalik na kaibigan at kasosyo ni Don Alejandro bago ito nalinlang ng ibang tao. Ang perang iniwan ng Don sa charity ward noon ay hindi lamang bunsod ng awa, kundi isang pagtatangka na bayaran ng isang utang na loob na hindi na naisaayos ng panahon. Ang pagkakaligtas ni Maricel sa Don ay hindi lamang isang aksidente. Ito ay isang bilog ng buhay na nagtagpo upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Maricel, malalim na naman ang iniisip mo. Ang boses ni Ricardo ay nanggaling sa likuran niya. Nakasuot ang lalaki ng isang simpleng polo, malayo sa imahe ng marahas na anak na nakilala ni Maricel sa punerarya. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat, Sir Ricardo. Sagot ni Maricel habang itinatago ang sulat sa kanyang bulsa. Dati, tanging kamatayan lang ang nakikita ko araw-araw. Ngayon, pakiramdam ko ay kasama ko na ang buhay sa bawat hakbang ko. Dahan-dahang lumapit si Ricardo at tumingin din sa naglalarong si Jojo. Binisita ko sina Victor at Sofia kanina sa bilangguan. Hindi pa rin sila nagbabago. Ang kanilang mga puso ay tila nabaon na sa galit at inggit. Ngunit nang makita ko sila, wala na akong naramdamang poot. Tanging awa na lamang. Tumingin si Maricel sa malayo, sa dako kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok. Ang tanong tungkol sa pagpapatawad ay hindi madaling sagutin. Napatawad na ba niya ang mga taong nagtangka sa buhay niya at ng kanyang anak?
Marahil ay hindi pa ng buo, ngunit ang mahalaga ay hindi na sila ang nagpapatakbo ng kanyang emosyon. Ang pagpapatawad para kay Maricel ay ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng kanilang kasamaan. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Habang pinagmamasdan niya si Don Alejandro na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila gamit ang kanyang tungkod, nakita ni Maricel ang sagot. Ang Don ay hindi na ang makapangyarihang negosyante na kinatatakutan ng lahat. Siya na ngayon ay isang lolo na sabik na makalaro si Jojo, isang taong natutong bumitaw sa yaman upang yakapin ang tunay na halaga ng pamilya. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng malinis na konsensya sa gitna ng anumang pagsubok. Lolo Alejandro, tingnan niyo po ang nahuli kong tutubi. Ang sigaw ni Jojo habang tumatakbo patungo sa matanda. Niyakap ni Don Alejandro ang bata ng napakahigpit, isang yakap na sumasagisag sa lahat ng mga taon na ninakaw ng kasakiman, ngunit ngayon ay ibinalik ng katapatan. Ito ang aral na iiwan ng kanilang kwento sa sinumang makikinig. Ang dugo ay maaring magtaksil, ngunit ang pusong marunong magmahal at magsakripisyo ay hinding-hindi maliligaw ng landas. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito pilit na ibaon sa ilalim ng abo, ay laging hahanap ng paraan upang sumibol at magbigay ng bagong umaga. Sa huling sandali ng araw, habang ang liwanag ay dahan-dahang naglalaho at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, huminga ng malalim si Maricel. Wala na ang kaba, wala na ang takot. Ang dating tagalinis ng bangkay ay isa na ngayong tagapag-alaga ng mga pangarap. Ang huling hininga ng katotohanan ay naging unang hininga ng isang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang pasasalamat. Dahan-dahang pumasok ang mag-anak sa loob ng gusali, habang ang tunog ng kanilang mga yabag sa semento ay tila isang maayos na martsa patungo sa isang kinabukasang wala ng anino ng kahapon. Ang kwento ng liwayway ay hindi na kwento ng kamatayan, kundi isang walang hanggang paalala na sa likod ng bawat gabi ay may bukang liwayway na naghihintay.